So guys, pakinggan po natin itong paliwanag ng isang abogado na nakapanayam ni Bintol po, mga kababayan. Ang galing ng sagot niya dito about tungkol sa arrest warrant kay Senador Bato de la Rosa. Ayan, so palpal dito yung mga yung mga galing-galingan na mga abogado, mga kababayan. Ito ang pakinggan nyo. So, ito na. Why is he hiding? Is he a fugitive of the law dahil may warrant na arrest? Lahat ng yan, pag-usapan po natin sa linya ng telepono. Yung aming legal consultant, yung aming resident lawyer ng Bitag Multimedia Network, kailan niyo po si Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Napakaganda po ng paksa ninyong tinatalakay at marami po ang isyong inyong binabanggit. At yung pinakahuli po niyo binanggit, fugitive from the law ba itong si Senador Bato? Kung desisyon po ng Korte Suprema, Ginoong Bentulfo ang pag-uusapan, Korte Suprema ng Pilipinas, hindi po siya fugitive from the law. Bakit po? Sabi po ng Korte Suprema sa napakaraming desisyon, ang fugitive from justice, fugitive from the law, ay isang tao na sinampahan na po ng kaso sa local courts at tapos tumakbo, umalis. At pagkatapos umiiwas na malitis, umiiwas na masentensyahan. Kundi kaya matapos siyang masentensyahan, pagkatapos ng paglilitis, siya po'y umalis din para iwasan ang parusa laban sa kanya. Yun po ang fugitive. Wala po akong nakikitang ganyan kay Senador Bato sa kasalukuyan. Okay, ang sinasabi mo rito, ito'y dito sa bansa natin. Paano ngayon kung meron sinasabing nag-issue ng warrant ang ICC? International Criminal Court, tulad pag-issue ng warrant dito kay Netanyahu at kay Vladimir Putin. Ang tanong, you can issue as much as 1,000 warrant dito sa sitting senator natin. Tanong, who will serve the warrant? As soon as the warrant is served, he will be arrested. Saan siya kukulong? Diretso na ba siya sa airport? Diretso agad sa Netherlands, sa Hague, na hindi man lang dumadaan sa korte natin dahil baka, ako'y nililinaw ko lang, ikaw magaling ka, Attorney Batas. Ako'y nagtatanong bilang isang investigator sa media para linawin to. Nililinaw ko, when a warrant is being served, hindi naman pwedeng arestuhin si General Bato sa Senado, sa labas, maaari. Pero tanong, pag inaresto ka, yan ba'y kaso sa Pilipinas, sa local court natin, or sa korte, sa International Criminal Court? Nalilito ako. Pakilinaw, Attorney. Maraming salamat po. Pangunahin po dyan, yung pong binabanggit na warrant of arrest ay manggagaling di umano sa International Criminal Court, ICC, doon po sa The Hague, sa Netherlands. Now, ipagpalagay po natin, gaya po ng binabanggit nyo, Ginoong Bentulfo, na meron nga pong warrant na inilabas ang ICC. Ito ba ay po pwedeng idiretso sa ating mga otoridad sa Pilipinas upang siya arestuhin o di kaya katulad ng binabanggit ngayon, idadaan sa International Police at pagkatapos yun ang mag-i-issue ng red notice at sinasabi po ng marami na pagkatapos mag-issue ng red notice ang Interpol, kailangan pong ipatupad ng ating mga kapulisan, ng ating mga otoridad sa Pilipinas. Ang atin pong nakikita dyan, Ginoong Bentulfo, malaki po ang anomalya sa ganyang klase ng pananaw. Hindi po dapat ganyan. Bakit po? Pangunahin po, yung warrant na sinasabi, kailangan pong bulat-latin sa ating sistema ng hudikatura, sa ating mga hukuman. For example, si Senador Bato meron at may kopya na po siya o di kaya talagang meron ng kumakalat na kopya, dalhin na po niya kaagad sa hukuman sa Korte Suprema para po magkaliwanagan. May karapatan ba ang ICC na maglabas ng arrest warrant sa isang tao, sa isang bansang gaya ng Pilipinas, samantalang may limitasyon ang karapatan ng ICC sa pagpapalabas ng warrant? Ano po yung limitasyon? Una po, ang pangunahin dyan, kailangan po ang sistema ng katarungan, yung mga hukuman natin, yung mga prosecutorial arm, mga piskalya natin, ang kapulisan natin, hanggang Korte Suprema natin, hindi na po kumikilos, hindi na po tumutupad sa gawain. Pero dito po sa bansang Pilipinas, kitang-kita naman natin, tuloy-tuloy po ang gawain ng ating mga hukuman. So, hindi po pwedeng basta pumasok ang arrest warrant laban kahit kanino, hindi na lamang kay Senador De La Rosa. Ginoong Bentulfo. Okay, for the sake of the argument, granting may arrest warrant na, and isa-serve ang arrest warrant ng ating police or NBI or any agent of the law for that matter, can he just be handed over
directly, diretso agad, lipad na agad sa The Hague without Senator Bato de la Rosa says, wait a minute, kukuha muna ako rito. Ano kaya ang sasabihin ng ating Korte Suprema, yung kataas-taasan nating hukom? Ang kataas-taasan nating hukom, nakikipagtulungan na ba sa ICC, International Criminal Court? At yung ibig sabihin, yuyuko na ba sila? They will be now subservient to the International Criminal Court na hindi man lang dumaan sa ating local court, doon sa sinasabing the lower court, the middle court, and the upper court, the Supreme Court. Can the Supreme Court make their own judgment, if not the judgment, but the wisdom, clarity, or clarification, para magiging batayan to? Dahil wala tayong nakikita, mga senador na magagaling dyan, or mga IBP, or sino man sa legal mind na sabihin, wait a minute, may access na ba sa atin ng ICC na anybody pwedeng damputin, diretso agad lipad na hindi na dumadaan sa local court natin? Yan ang tanong ko, Attorney. Well, yun nga po ang nakakapagtaka sa buong sambayan ng Pilipino, Ginoong Ben Tulfo. Dahil, pwede naman pong gumawa ng batas ang sino man sa mga kongresista, sa mga senador natin, para maliwanagan po kagad, magkaroon ng parang interpretasyon diyan po sa ginagawa ng ICC sa ating bansa. At kailangan po, meron silang pagpapahayag kung ano ang kanilang pangkalahatang saloobin dito sa kapangyarihan ng ICC. Kasi po, maliwanag po, walang kapangyarihan ng ICC na diretsyong manghuli kahit pa meron silang warrant of arrest. Bakit po? Kasi po yung pinaka-kondisyon para sila mag-issue ng warrant of arrest, Ginoong Ben Tulfo, yung kondisyon na tiklop sarado na ang mga hukuman natin, wala po sa Pilipinas yun eh. Sinasabi natin, tuloy-tuloy ang ating mga hukuman at dahil dyan, kailangan dalhin muna ng ICC, kailangan dalhin muna ng mga interesado na madala si Bato de la Rosa doon sa ICC para doon na makulong. Liwanagin muna nila sapagkat paglabag na po sa ating saligang batas yan, paglabag na po sa mga umiiral na batas sa Pilipinas, partikular po doon sa karapatan ng sambayan ng Pilipino, na huwag maiaalis nang hindi dumadaan sa due process o yung binibigyan sila ng pagkakataon makapagpaliwanag ng mental po. Okay. Well, in that case, sino dapat ang gagawa ng aksyon na ito'y dadalhin sa Korte Suprema para magkaroon ng linaw at mawala na yung agam-agam at medyo kaguluhan, kalituhan dito? Sino dapat? Yung mga kabaro niya sa Senado, 24, yung nasa Kongreso, or yung mga legal minds natin, yung IBP, para naman tingnan yan ay maging kabahagi? Kasi ang Korte Suprema, hindi naman sila magbibigay ng pronouncement until after nobody's questioning or doing the inquiry for that. So therefore, stimulus and response. They will only respond if there's any stimulus, any query. What do you think of that, Attorney? Well, ang pangunahin po konsiderasyon dyan yung katotohanan, tama po kayo, ang Korte Suprema hindi magbibigay ng payo o legal advisory o opinion sa anumang umiiral na batas o anumang nangyayari. Sila po ay makakapagbigay lamang ng kanilang pananaw kung paano ituturing o ipapatupad ang batas kung mayroon pong magsasampa ng kaso. Yung tinatawag natin na justiciable controversy. Yung po bang ibang senador na hindi po sangkot sa usapin sa ICC, pwede ba silang magsampa? Ang sagot po hindi, Ginoong Ben Tulfo. Kasi wala po sila nung justiciable controversy, hindi sila sangkot sa anumang warrant mula sa ICC. Ganon din po ang mga kongresista, ganon din po ang IBP o kang sino pa mang mga abogado. Ang may karapatan po lamang sa ngayon ay si Senador Ronald de la Rosa. Siya po lamang ang po pwede pinapahintulutan ng batas na magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Bakit po? Siya po ngayon yung tinutukoy na mayroong warrant of arrest. Ano po ang kaso pwede niyang i-file? Dalawa po siya. Pwede pong sabay, pwede pong magkahiwalay. Una po dyan, petition for declaratory relief. Kukunin po niya ang kanyang katayuan sa harap ng mga balitang umiiral o umiikot na siya po ay may warrant of arrest. So gusto niyang kunin ang kung ano ang pagpapatupad ng batas may kinalaman sa ICC warrants of arrest, partikular sa sinasabi po ng batas na naglalang o lumikha ng ICC, yung Rome Statute. Yun po ang pangunahin dyan. Ikalawa, prohibition. Petition for prohibition upang pigilan ang Philippine National Police, o itaas po natin ng konti, ang Department of the Interior and Local Government, ang Department of National Defense, at ang Armed Forces of the Philippines. Yun po ang mga pangunahing magiging respondent sa kaso, kaya lang, kaso lamang po ni Senador De La Rosa, Ginoong Ben Tulfo. So in other words,
Yung pagtatanong, dahil ito naman ay mga nasa lehislatura, kung sakaling ito'y dagdag linaw lang naman, di ba dapat ang Senado rin, kabarong nila magtatanong dito para linaw lang? Ito'y isosurrender na lang kung sakali. Hindi na makikialam ng korte, dara-diretso na siya, papuntang Hague. Pwede po yung ganun, kaya lang po, ang magiging pinaka-problema po nila ay yung tinatawag nating locus standi or legal personality o yung bang katauhan upang humarap sa Korte Suprema at humingi ng ganyang uri ng pagpapaliwanag. Yun po yung medyo magiging balakid sa kanila. So, ang maganda pong gawin ng mga senador, abay sila po'y magpulong, kasama yung mga kongresista, mag-akda ng batas, para po gumawa ng batas at magsabi, ganito ang dapat interpretasyon o di kaya pagpapatupad ng sinasabing mga mandamiento de arresto ng International Criminal Court sa Pilipinas without even specifically mentioning Senador De La Rosa, kundi pangkalahatan. Okay. Para hindi tayo nangangapa sa dilim, Ginoong Ben Tulfo. Ako'y magtatanong lamang sa inyo. Ito'y maraming nagtatanong. Ano bang ibig sabihin ng Rome Statute na yan? Iba'y sakop pa ba tayo? Nalilito ako. May nagsasabi, hindi na kasama, hindi na tayo. Ngayon, respetuhin pa rin. Which is which? Baka may kunting alam ka rito, Attorney Batas. Maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo. At sa abot po ng ating nalalaman, yan pong Rome Statute na binabanggit, ay yan po yung batas na naglalang ng International Criminal Court. Yan po ay isang uri ng pandaigdigang kasunduan, pandaigdigang tratado, treaty, international treaty, na nilagdaan ng mga bansa kung saan kanilang itinatatag ang International Criminal Court at naglalagay sila ng mga kondisyones upang magamit ng International Court ang kapangyarihang mag-aresto, kapangyarihang lumitis sa isang tao na naakusahan, pangunahin ng tinatawag na crime against humanity o di kaya genocide, maramihang pagpatay. Yan po yung binabanggit ng Rome Statute. Ito po ay basically pinagkasunduan sa Roma at kaya po ganyan ang tawag sa kanya Rome Statute. Pero ito po ay isang uri ng international treaty at ayon po sa Saligang Batas ng Pilipinas, yan po ay bahagi ng mga batas dito sa ating bansa. Ngayon, doon po yung pangalawang tanong po ninyo, Ginoong Ben Tulfo, tayo ba yung nasasakupan pa yan? Dalawa po kasi ang pangunahing pananaw ngayon. Ang unang pananaw, nung nakaraang panahon, ang Pangulong Marcos mismo ang nagsabi on the record, hindi na tayo sakop ng International Criminal Court dahil nag-withdraw na tayo ng ating pagiging kasapi ng International Criminal Court. Inulit po yan ng kanyang Solicitor General noon. Subalit ngayon, meron na pong mga nagsasabi, hindi, tayo ay apektado ng nangyayari sa International Criminal Court, kaya kami, ang nagsasabi, nagpapahayag, sasali kami sa lahat ng paglilitis tungkol dyan. Isang kaparaanan ng pagsasabi, sakop pa rin tayo ng International Criminal Court. Ano kaya sa pananaw nitong ating Korte Suprema pagdating sa isyong yan? Sa atin pong nakikita, sa ating maliit na karanasan sa pagiging abogado sa ating bansa, isa sa alang-alang po ng Korte Suprema yung tinatawag na prinsipyo ng sovereignty. Yung pong sariling kapangyarihan ng isang bansa na ang nagpapatupad ang tatlong sangay, ehekutibo, legislatibo at ang hudikatura. Ang ibig sabihin, ang atin pong bansa ay may sariling paninindigan, katayuan, at pagtanaw sa maraming bagay sa buong mundo at yun ang dapat sundin. Now, ano magiging pasya ng Korte Suprema? Of course, hindi po ako tumutukoy doon sa mga nakabimbin ng kaso sa kasalukuyan. Pero kung may magsasampa o magsasampa sa Senador De La Rosa, papayag po ang Korte Suprema na tanggapin ang kaso at pagkatapos titignan yung tinatawag na prinsipyo ng judicial review. Ano po ba yung judicial review? Karapatan ng mga hukuman, pangunahin ng Korte Suprema na tignan kung makatwiran ba o hindi yung pong mga pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Diyan po, halimbawa, ibinigay ng ICC o ng Interpol yung warrant of arrest kay Senador De La Rosa sa ating PNP, sa ating AFP, the ALG o di kaya sa ating Armed Forces of the Philippines, DND, titignan po ng Korte Suprema. Yan ba ay makatwiran? Ayon ba yan sa mga nakatakda sa ating bansa? At titignan po nila kung ayon o hindi. At pagkatapos, kasabay po niya ng pagtingin, ano ba ang karapatan ng ICC? Sa akin pong tingin, tatanggapin ng Korte Suprema ang kaso at hindi po ito
magpipigil sa pagpapalabas ng kanyang sariling pagpapasya batay po sa mga batas na umiiral. Yan pong the power of judicial review. Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, ay 1987 Constitution lang po yan. Ibig sabihin, ito'y bagong-bagong karapatan ng ating Korte Suprema at lahat ng hukuman at nagbibigay po ito ng kapangyarihang, gagamit po ako ng salita sa lansangan, pakialaman ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, kahit Senado, kahit Kongreso, pakialaman ang kahit na ehekutibo at alamin kung itong mga pagkilos nila ay makatwiran o di kaya naaayon sa mga lituntunin ng pagiging parehas o hindi. Ginoong Ben Tulfo. Ayan. Okay. With that, Attorney, in-explore lang namin para maliwanagan po yung ibang mga nanonood po sa atin. Kasi ito po yung mga issue na to, medyo naikot na natin. Kung nakikinig man sa atin si Senator Bato de la Rosa at yung kanyang mga kasamahan, now I understand na kaya hindi naman involved ito mga kasamahan niya sa Senado. And so therefore, mag-GC sila as much as they can. In the meantime, nagtatago pa rin si Senator Bato de la Rosa. Ang tanong, ito na lang. May karapatan bang mag-alinlangat, magtago si Senator Bato de la Rosa dahil kapag may warrant? Baka arestuhin siya. Doon sa kanyang paniwala dahil nagbitiw ng salita si Ombudsman. Ngayon, Ombudsman na, dati DOJ Secretary, na may information na siya, na may warrant. What do you think? Sa akin pong tingin, ilalagay ko po ang sarili ko kung ako si Senador Bato de la Rosa sa paninigurado. Anong ibig ko pong sabihin? Abay po pwede po siyang agad-agad, lalo sa mga ganitong pagkilos ng mga otoridad ng bansa, lalo na yung may mga makapangyarihan sa pagpapahayag kung ano mangyayari sa ating bansa, gaya po ni dating DOJ Secretary at ngayon Ombudsman Boying. Abay po pwede na po niyang gamitin yan para tumakbo siya sa Korte Suprema at hingin ang kanyang katayuan sa batas, yung pong declaratory relief, at pagkatapos hingin na pigilin ang AFP, PNP, at DNB at DILG na ipatupad ang anumang warrant na magmumula doon nang hindi nakaklaro ng ating mga hukuman. Ginoong Ben Tulfo. Ayan, sinlinaw ng sikat ng araw, sinabi mo na Attorney Batas Mauricio. Kami nagpapasalamat, kaya lang naman ang tinawagan ka namin. Alam ko naman pagdating sa mga issues, public service, pero dito sa issue na to, kinuha lang po namin yung iyong legal mind at ayan, for the sake of the public at nanunod sa atin, for or against, ginawa po namin yung papel po na. Maraming salamat, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po sa pagkakataon makapaglingkod sa sambayanan sa pamamagitan po ninyo. Ginoong Ben Tulfo, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Senator Bato, kumusta ba? Nangangati na ba yung anit mo? Narinig mo naman ang sinabi ni Attorney Batas Mauricio. Senator, walang lalabas dyan na free Coke or Pepsi Cola. Kakamutin mo, magkakasugat ka dyan. Wala ka ng book dyan Sabihin mo sa mga kasama mo, ano ba? Ayun na, takbo ka na. Doon sa Supreme Court. Or paganahin mo na agad yung iyong mga legal advisors mo. Ganun lang kasimple. Noon pa natin sinasabi to. Pagdating doon sa mga distribution of aid, trabaho po talaga ng DSWD yan. Pero so ayun mga kababayan, ano hong masasabi nyo dito sa pahayag po ng attorney ni Bitag Ben Tulfo, itong ang si Attorney Batas, mga kababayan, na pwede pala si Senador Bato na pumunta pala at magsampa rin sa Supreme Court, mga kababayan. So, pwede palang gawin yun. Kaso, mga kababayan, ay baka pagpunta doon ni Senador Bato, ay bigla siyang arestuhin, mga kababayan, di ba? Sabi nito ni Boying Rimulya, ay may kopya na siya ng arrest warrant ng ICC. So, alam naman natin, mga kababayan, kaya nilang baliin ang batas. Katulad ng nangyari kay PRRD. Kaya ito siguro si Senador Bato ay naninigurado ito, mga kababayan. Hindi naman sa pagtatago, talagang naninigurado na ito baka matulad siya kay former President Duterte. Kaya ayan, nagtatago na siya, mga kababayan. So yun lang po, mag-comment kayo, mga kababayan, kung anong masasabi nyo.
dito sa pahayag ng ng attorney ni Bintol po. So, mag-like at mag-comment kayo sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.